Aba, talagang may ibang tao si Ginoong Shen. Akala ko, gusto niya si Ate Wanwan. Hindi ito makatuwiran. Si Ginoong Shen ay may malubhang obsesyon sa kalinisan. Ang huling taong gumawa nito ay nakahiga na sa ospital ngayon. Tapos na, tapos na. Nagpusta ako kay Ginoong Shen. Ngayon, natalo ako ng isang lupa. Nagmamalupit ka. May banayad na bango siya sa kanyang bibig. Kilalanin niyo ang mukha. Siya ang aking kasintahan. Bitawan mo siya. Dan, huwag ka nang magpasaway. Uunahan ko na ang aking magiging asawa. Sige na kayo. Tandaan nyo, itala nyo sa akin. Kuya Wanwan. Baka magalit si Tio Shen at maghanap ng isang hindi kasal. Para lang magalit sa'yo. Bored na ako. Ihulog mo ako. Hindi kita kilala. Nakapaghalikan na tayo. Bakit mo sinasabi na hindi kita kilala? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kailangan lang nating pag-usapan ang kasal. Bakit ka sobrang kinakabahan? Kasal. Bibigyan kita ng 1.5 milyon. Kailangan ng kontrata ng 6 na buwan. Gusto kong bumaba. Sige, umalis ka na. Yan he. Gyu, nauubos na po ang inyong paunang bayad sa ospital. Mangyaring magbayad ng 100,000 sa lalong madaling panahon. Ito na ang ika-10 part-time job na nasira ko. Naghihintay sa akin ang lola at tatay ko. ₱1,000,000. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Kahit ano. Tapos na. Siguradong iniisip niya akong masamang babae. Mas mabuting umalis na ako. Narito ang 1.5 milyon. Pero, kailangan ko munang mag-inspeksyon. Inspeksyon. Hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Sobrang natatakot ako. Pero paano na ang bayad sa gamot ni Lola at Tatay? Anong gagawin natin? Kailangan linisin ng maayos. Umalis na tayo ngayon. Ayaw mo namang magpakasal, di ba? Ngunit nakangiti ka pa rin ng matamis. Dito ka. Para ito sa lola. At sa gastusin sa gamot ng tatay. Malinis na. Natatakot ka sa akin. Hindi ako natatakot. Mukhang. Hindi mo pa naisip. Umalis ka na. Walang bisa ang kasunduan. Huwag mo akong paalisin, Ginoo. Talagang kaya kong gawin ang lahat. Gumamit ka na ba ng sabon pangbanyo? Hindi pa. Huwag mo na rin gagamitin sa hinaharap. CJ. Ibalik mo. 500,000. Nabayaran ko na ang paunang bayad. Ngayon, kailangan nang suriin ang mga kalakal. Sobrang lakas ng paghinga. Huwag kang magpigil. Huwag kang magmukhang tanga. Ikaw ang tanga. Pati buong pamilya mo ay mga tanga. Hindi ko akalain na yakapin niya ako ng ganito. Nakatulog siya ng isang gabi. Hindi naman siya talagang hindi kaya, di ba? Sobrang swerte ko talaga. Kikita lang ako sa pagiging unan. Maganda.
Nawala yung unan na binili ko sa halagang 100,000. Guking Juan, tinanggal ka sa trabaho. Manager, pasensya na. Ang sightseeing boat, anong silbi ng paghingi ng tawad? Hindi pa maayos ang yate at nag-absent pa. Bigyan mo ako ng 1,000 piso. Umuwi ka na. Tourist speedboat, si Zong. Kahit magtrabaho, lugi pa. Ano? Lola, dadalhin si tatay sa pagtalon sa bangin. Huwag nang lumapit kanino man. Huwag kang lumapit. Lola, hindi pwedeng humangin si Papa. Dadali namin siya pabalik. Huwag kang lumapit. Sasama ako kasama si Papa para tumalon. Lola, hindi ako sasama. Huminahon ka. Huwag kang mag-alala. Ang asawa ko ay 74 taong gulang na. Kahit na maoperahan, wala na siyang maraming taon na natitira. Hayaan mo na akong isama siya. Huwag, Lola. Lola, sinasabi sa akin ng papa ko mula pagkabata. Mahalaga ang buhay. Huwag matakot sa hirap. Ayaw niyang mamatay. Juan, kung makakapagsalita ang tatay mo, ikaw ang pinakaayaw niyang pasanin. Lola, mayaman ako. Saan galing ang perang ito ni Juan? Ang pamilyang ito ay sobrang mahirap na parang gusto nang tumalon sa gusali. Saan pa sila kukuha ng pera? Ang batang babae na ito ay bata at maganda. Pinapahirapan siya ng mga tao sa labas. Diyan na darating ang pera. Tayo ang nagpapabigat kay Juan. Huwag. Lola, ang perang ito ay kinita ko sa aking trabaho. Kasama ko ang boss. Pumirma kami ng kontrata sa trabaho na 7-0 taon. In-advance niya sa akin ang sahod para sa 1-0 taon. Lola, nakatagpo tayo ng mabuting tao. In-advance ang 1-0 taon para sa mga gastusin sa medisina. Sobrang hirap ng batang ito. Sino ang humiling sa'yo na makialam? Hindi ka naman bahagi ng pamilya Gu. Nakuha ka lang namin. Tungkol sa pamilya Gu, huwag kang makialam. Lola, tungkol sa bagay na ito, matagal nang sinabi sa akin ng tiyahin. Pero ikaw na lang ang natira sa akin, Lola. Huwag mo akong iwan. Juan. Lola, kumita ako ng pondo para sa gamot. Sabi ng doktor, tiyak na magigising ang tatay. Juan. Nakahiga na ang tatay sa kama ng mahigit 10 taon. Wala nang pag-asa. Kapag wala na ako, mag-aral ka ng mabuti. Alagaan mo ang sarili mo. Kapag ikinasal ka na, sumulog ka ng papel na pera. Sabihin mo kay Lola at Papa. Lola. Tingnan mo, gumagalaw ang daliri ni Papa. Totoong gumagalaw. Lanan. Lola. Huwag ka nang tumalon. Sisikapin kong gamutin kayong dalawa ni Papa. Pakiusap, huwag mo akong iwanan. Sana'y hindi ko pinalaki ang isang taksil. Ninakaw lahat ng benepisyo ng iyong ama. Pinagdaraanan mo ang lahat ng hirap kasama namin. Maganda, di ba, Hignan? Tumaas na naman ang presyo ng ginto, hindi ba? Dapat sana'y bumili ng mas maraming alahas gamit ang benepisyo ng aking kapatid. Isang gintong kadena sana ang nabili. Sayang. Tiya. Gaano na lang ang natitirang pensyon ng tatay? May sakit si Lola. Walang pera para sa gamutan. Kanina, muntik na naming italon si tatay. Inalagaan kita ng mahigit 10 taon. Lahat ng kinakain, gamit at damit. Alin dito ang hindi galing sa pera ng nanay? Kung hindi ka magpapasalamat, okay lang. Ngayon, matibay na ang pakiramdam ko. Sinasabi nilang tinanggap ko ang pera para sa kanyang libing. Inalagaan kita ng mahigit 16 na taon. Sa pagkain, suot at gamit. Lahat ng iyon ay galing sa pera ko. Ngayon, hindi ka man lang magpasalamat sa akin. Sa halip, sinasabi mong ginamit ko ang pera para sa libing mo. Ay naku. Naiinis na ako. Juan. Sige, kumain ka na muna. Yung tita mo, kausapin ko na lang. Tuwing binabanggit ang pensyon ng tatay, nagmamaldita ang tita. Babae, nagiging iba sa bawat taon. Ang maliit na diwata na ito ay palaging nasa harap ko, na nagpapakilig sa akin. Balang araw, makukuha ko rin siya.
Lahat ng pera ay naibayad na sa hospital fee. 都交了住院费。 Kailangan kong magsikap para kumita. At 11. Yung babae na hinalikan ni Shenye noong nakaraan ay nandito sa Rie. Tumingin ka sa pag-aayos ah. Si Muhan ay may obsesyon sa kalinisan. Nadumihan siya. Itinatapon ni Muhan siya. Pasensya na, Ginoo. Hindi ko sinasadya. Yung in-order kong alak ay mahigit sa 10,000 bawat bote. Kailangan mong magbayad. Wala akong pera. Walang pera. Ngayon, masaya ang pakiramdam ko. Inumin mo itong alak. Tapos na ang usapan natin. Ayaw ko uminom. Walang kahit kaunting sinseridad. Mas mabuting magpasawalang bahala na lang tayo. Hindi, uminom ako. Ito ang espesyal kong inumin. Makikita mong malalabo ang iyong isipan mamaya. Gandang babae, narito na ako. Gandang babae, narito na ako. Huwag. Totoo ngang masama ang intensyon mo. Pero mabuti na lang at hindi ako madaling malasing. Huwag kang umalis. Isang maliit na waiter. Ang pagkakaalam mo, swerte mo ako. Huwag kang lumapit. Ngayon, hindi lang kita matutulugang. Ipopost pa kita online. Kung lalapit ka pa, sprayan kita ng chili spray. Halika na. Spray mo dito. Ginoo Shen, agad kong aalisin ang salot na yon. Umalis ka na. Pasensya na, Ginoo. Hindi ko sinasadyang spray ka. Bakit hindi ka pa dumating para tulungan ako? Dalhin kita agad sa ospital. Huwag. Uwi na ako para magpahinga. CJ. Ginoo, huwag kang gagalaw. Ipapalis ko na ang iyong sapatos. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ginoo, kailangan kong linisin ka. Baka madumihan ang damit. Kaya kailangan mo munang maghubad. Wala nang problema sa mata mo. Siyempre may problema ako. Kailangan mong panagutan ito hanggang dulo. Tara na. Sobrang sakit. Anong klaseng bagay ang pinaputok mo? Ito ay sariling gawa kong silin na tubig. Paano ko ginawa? Bumili ako ng pinakamaanghang na siling maliit. Giniling ko at nilagyan ng kaunting tubig. 2. Naglagay din ako ng paminta. At alcohol. May konting mustasa pa. 2. Ang sama mo naman. May matinding galit ka ba sa kanya o ano? Hindi naman. Sobrang late na uwi pag-uwi sa bahay pagkatapos ng trabaho. Madali akong makasalubong ng mga gang sa daan. Kaya naghanda na lang ako ng kaunting pampasirit na sili. Pumunta ka para labanan sila. Ay. Ginoo, maaari mo nang buksan ang iyong mga mata. Hindi pa ako okay. Nais mo na bang isipin kung paano mo ako mababayaran? Kawawang tao. Ay. Kukunin ko ito para sa'yo. Mohan, paano mo pinapayagan ang batang iyon na agawin ng iyong girlfriend? Hindi mo alam. Nagsalita na ang lolo mo. Sino ang magbibigay ng apo? Sino ang tagapagmana ng Shen? Hindi siya ang girlfriend ko. Si Lin Wanwan ang pinili kong manugang. Sinasadya ni Shen Suyuan na makipagtalo sa atin. Pumunta ka at ibalik si Wanwan. Shen Suyuan. Siya ang illegitimate child ng tatay mo. Noong mga panahong iyon, palagi niya akong pinagbantaan na makipaghiwalay. Saka ako pumayag na alagaan siya sa ilalim ng pangalan ko. Ngayon ay matanda na siya. Lahat ay nakikipag-away sa akin. Inay. Sa usapin niya. Ayaw kong makialam. Xiaohan. Noong nakaraan, maraming kalokohan ang nagawa ni nanay. Ngunit, kailangan mong ipaglaban ang iyong ina.
Dapat mong talunin ang bastardo na ito. Kung pakakasalan ko siya, magdudulot ito ng malaking pagkabigla at kahihiyan. Para kay Shen Suyuan at sa nanay ko. Kung hindi mo alam kung paano ako bibigyan ng kapalit, sumama ka sa akin para kumuha ng lisensya. Akala ko pangalan niya ay Shen Muhan. Ipapasa ko muna ang marriage certificate dito. Baka kasi mawala mo. Tapos na ang part-time mo. Malapit na ang oras ng susunod mong part-time. Ginoo, pwede na ba akong umuwi muna? Hindi pwede. Kailangan mong magpanggap sa itsura. Samahan mo akong dumalo sa kasalan sa pag-iisang dibdib mamaya. Ano ang mga kailangang ihanda para sa kasalang iyon? Madali lang. Kailangan mo lang ipakita na mahal mo ako. Walang problema. Nakarating na ako sa mga extra. Nakaarte na rin ako sa mga minor roles. Tinitiyak kong matatapos ang gawain. Hahaha. Ngayon ay ang kasal ng aking panganay. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ang panganay at si Yanyi. Lin, talagang parang isang magkasintahang perpekto. Sobrang bagay sila. Salamat sa papuri. Nang simulan ng panganay ang pamamahala sa kumpanya, ipinapakita niya ang kanyang napakalakas na talento sa negosyo. Talagang may tagapagmana na si Shen. Ginoong Shen. Hahaha. Salamat. Ginoong Shen. Narinig ko na ang iyong ikalawang anak na lalaki ay kasal na rin. Kasal na ang anak kong lalaki. Bakit hindi ko alam? Hahaha, wala namang ganun. Itong batang ito ay mahilig talagang magulo mula pa noong bata siya. Wala. Halika. Mohan, kinuha mo ang lisensya para pasakitan ako. Sa totoo lang, ikaw ang mahal ko. Lagi kong inaasahan na dadating ka para kunin ako pabalik. Mohan, ang kasal ay hindi pwedeng laro. Ako ay nakatakda ng ikasal. Dahil minahal ko si Wanwan. Ang pag-ibig na walang kasal ay masakit. May mga halimbawa tayo sa paligid natin. Kuya, kung gusto mong punahin ang mga magulang, sabihin mo na lang ng direkta. Hindi ko yon ibig sabihin. Kaya naman sinisisi mo ako na kinuha ang iyong atensyon. Ako kasi ay medyo tuwirin. Kapag may gusto akong tao, diretso na akong kukuha ng sertipiko. Gusto ko. Siguradong masaya si Lolo. Kahit na nagparehistro na sila. Asawa. Huwag kang mag-alala. Kuya at ate, ito ang regalo ni Mohan para sa inyo. 8. Ginoong Shen, talagang nagpakasal na ang pangalawang anak. Uhahaha. Wala. Hintayin niyo ako sandali. Lu Xiao, saan ka nagtago? Ikaw na lang ang bahala sa iyong magandang anak. Salamat. May malasakit ang nakababatang kapatid. Walang anuman. Mahal na mga bisita at kaibigan, malapit na magsimula ang seremonya. Ngayon, pakiakyat ang dalawang nagmamahalan. Wanwan. Mukhan, bilisan mo. Huwag mo akong kunin ulit. Wanwan. Tapos na tayo sa eksena. Mohan. Alam ko nang gagawin mo. Mukhang. Malapit nang matapos ang bahagi ko. Mohan, huwag kang magkalat. Nais ko sa inyo. 100 taon ng magandang pagsasama. Wanwan. Pakakasalan mo ba ako? Kaya pala si Ginoong Shen at Binibining Lin ay dalawang nagmamahalan.
Dahil sa alitan ng mga mayayaman. Hindi pwedeng magsama. Juan, ang ingay dito. Magpapalit tayo ng lugar. Ginoy, hindi pa rin mahanap si Segundo Ginoo. Magdagdag ng tao. Siguraduhin na hindi sila makakalusot. Lumitaw sa harap ng publiko. Diretsong dinala sa akin. Ginoong Shen. Nakatanggap na ng sertipiko. Ano ang tawag mo sa akin? Hindi ba't gawa-gawa lang ito? Hindi pa tapos ang palabas. Ngayon, totoo pa rin ito. Nasaan ang ikalawang Ginoo? Bakit hindi natin siya mahanap? Mabilis, maghanap tayo sa ibang lugar. Ginoong Shen, may isang tao na naninira sa inyo. Siyang tauhan ng ginang. Wala akong magagawa tungkol dito. Maghintay ka lang dito. Pupunta lang ako sa isang bagay. Lanan. Ano man ang ginamit mong mababang paraan, agad na iwanan mo ang anak ko. Ano man ang ginamit mong mababang paraan, agad na iwanan mo ang anak ko. Ginoo, nagkakamali ka. Wala akong anuman kay Ginoong Shen. Nakuha na ang sertipiko. Sinasabi mo pang wala. Ano ka ba? Nangangahas ka pang makisama sa pamilyang Shen. Huwag mong galawin ang tao ko. Ako ang nanay mo. Anong masama sa pagtuturo ko sa kanya? Ayusin mo muna ang sarili mo. Bakit ka nandito? Ginoo, sobrang namimiss kita. Siya. Sobrang tindi ng ginawa niya. Tulungan mo ako. Huwag mo akong galawin. Ginoo, huwag mo akong iwan. Kung magpatuloy ka pang magsalita ng ganyan, piputulin ko ang dila mo. Ito ang ginawa niya. Siraulo ka. Nagsalungat ka sa akin para lang sa kanya. Kung may susunod pa, diretso kong papatayin ang lalaki. Mohan, anong nangyari? Maligayang pag-uyog. Dito ka na. Ginoo, ako na ang bahala. Hindi ka ba tatakbo kapag tinamaan ka niya? Ginoo Shen, siya ang ina mo. Natatakot ako. Huwag siyang pasakitan. Tandaan mo, ikaw ay akin. Walang dapat ipagbigay alam sa iba. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong kagandang singsing na diamante. Sayang, medyo malaki ito. Dapat ito ay para sa Ginoo. Na inihanda para kay Yanye. Lin, di ba? Ginoong Shen. Parang umiiyak si Yanye. Lin, nag-aaway ba kayo? Sumakay na kayo. Pasensya na po, sir. Huwag kayong magpatakbo ng sobrang bilis. Bitawan niyo ako. Maari akong magbigay sa inyo ng pera. Napakaraming pera. Ginoo, dadaling kita sa istasyon ng pulis ngayon din. Palayain mo ako. Kung hindi, isasama ko kayo ng anak mo sa libingan. Maging tapat sa investigasyon. Hindi kami mag-aakusa ng sinuman na mabuti. Kung ayaw mong mamatay, palayain mo ako. Hindi ako pwedeng makulong.
Tatay. Bitawan mo ako, tatay. Tatay, huminto ka na. Guking Juan. Guking Juan. Ginoo. Anong nangyari sa akin? Nakatakot ka sa akin. Anong nangyari? Bakit ka pa nagtatanong? Mas maliit pa ang tibok ng puso mo kaysa sa kuneho. Nang dahil lang sa pagmamaneho, nahimatay ka na. Ginoo. Pasensya na. Bakit siya sumisigaw ng tatay ng todo? Kailangan niyang suriin ni Assistant Lee bukas ng maigi. CJ, ipadala mo ayon sa aking hiling. Nahanap ng Ginoo ang mas angkop na tao. Nais niyang palitan ako. Guking Juan. Punta na. Ginoo. Sisiguraduhin kong magpapagod ako sa trabaho. Hindi na ako magkakamali muli. Siyang masyadong bata. Baka palitan ko na lang siya. Para harapin ang mga lihim na away sa bahay. Ang tingin niya sa akin puno ng pagdududa. Mukhang ang may plano siyang palitan ako. Ginoo, nilinis ko na ang bahagyang bango na ito. Hindi ko may iwasan. Noon, madalas ka bang nawawalan ng ulirat? Mukhang may ayaw sa akin ang Ginoo. Nabawasan na ng 5,000-6,000 ang deposito sa ospital. Hindi ako pwedeng palitan. Huwag kang dumikit ng ganito. Pasensya na po, sir. Mabuti naman ang kalusugan ko. Ito ay isang aksidente lang. Yung pumalit sa akin ang dumating. Pakiusap po, sir. Huwag niyo akong tanggalin. Talagang wala akong sakit. Pasok. Siya ang nag-violate muna. Hindi ko na ibabalik yung 100,000 na deposito. Ay. Hindi yung babae na pumalit sa akin. Ay. Anong sinabi mo kanina? Ay. Ano ang sinabi mo kanina? Ginoo, natatakot akong tanggalin mo ako. Talagang kaya kong gawin ang lahat. Kaya kong gawin ang lahat. Eh kung manganak, kaya mo bang gawin yon? Hindi siya kaya. Paano magkaanak? Kailangan bang mag-birhay? Para mapanatili ang trabaho, gagawin ko ang lahat. Kaya ko. Sangkap na kasunduan, kalahating taon. Halaga, 1.5 milyon. May karapatan ang lalaki na tapusin ang kasunduan anumang oras. Ang babae ay walang kondisyong makikipagtulungan. Ang lalaki ay gagawin ang lahat ng legal na kahilingan. Hindi nila pakikialaman ang pribadong buhay ng isa't isa. Sekreto sa kontrata. Parusa sa paglabag, 1 milyon. Napanood mo na ba? Mabilis lang ako. Kung hihilingin ng lalaki na magbuntis, ang kontrata ay otomatikong pahabain hanggang sa isilang ang bata. Ang babae sa diborsyo ay makakatanggap ng kabayaran na 3 milyong. Ang kustodya ng bata ay mapupunta sa lalaki. Bawal ang pagbisita ng babae. Sa panahon ng kontrata, lahat ng gastos ay sasagutin ng lalaki. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 1.5 milyon. Ginoo, nagdagdag ka ng 100,000. Yung 100,000 ay para sa iyong tip. Salamat, Ginoo. Kaya, palitan natin ang tawag. Asawa. Kailangan ng lola ng 2 operasyon sa puso. Tinatayang 1 milyong. Si Papa ay nagpa-therapy ng 6 na buwan.
Tinatayang 700,000. Ngayon, kumita ako ng 200 pesos sa pagbebenta ng merienda. Magtrabaho ng mabuti. Sana sa taong ito ay magamot ko si Lola at si Papa. Magpatuloy sa pag-aaral. Sana ngayong taon ay magamot na si Lola at si Tatay. Magpatuloy sa pag-aaral. Sobrang gusto ka ng tiyuhin mo. Tiyuhin, lasing ka na. Hindi. Palagi kang nag-aaligid sa harap ng tiyuhin mo. Hindi ba't parang nang-akit ka sa tiyuhin mo? Tama ba? Hindi. Isa kang walang kwentang asong kalye. Ako ang mabait na nag-alaga sa'yo. Ngayon ay nananakit ka sa akin. Isa kang walang utang na loob na tanga. Kung sasama ka lang sa akin, sa bahay na ito, ako ang bahala sa'yo. Pangako, hindi ko hahayaan na mangbuli sa'yo ang tita mo. Ayos ba? Halika, halika. Ngayon, susubukan mo. Ang lasa ng pagiging babae. Mumiti ka. Mumiti ka. Ikaw, maliit. Buksan mo ang pinto. Akalain mong matapang pa rin ako. Tingnan natin kung magagawa ko o hindi. Buksan mo ang pinto. Hello, kapuripirang pulis. Gusto kong tumawag ng pulis. Kampo 102, 3 Reef Floor, no? 11 Cowbay Street. Anong nangyari? Ginoong Shen. May gustong mangripe sa akin. Mag-ulat ako sa pulis. Tatawagan ko ang 110. Huwag magpanik. Darating ako agad. Pabilisin mo. Sige, subukan mo akong saktan. Tingnan mo kung anong mangyayari sa'yo. Tingnan mo kung anong mangyayari sa'yo. Huwag mo akong galawin. Huwag mo akong galawin. Huwag mo akong galawin. Sino ka? Anong ginagawa mo? Ay naku. Nambubugbog. Napatay. Saan nang galing ang lalaking walang hiya? May lakas mang mangbubugbog sa akin. Si Tio lang ang nanggaha sa akin. Ang kaibigan ko ay nandito para protektahan ako. Mahigit 10 taon kitang inalagaan. Nangyari na talagang inakit mo ang mga ligaw na lalaki sa labas. Para bulihin ang iyong tiyuhin. Totoo bang tiyuhin ko siya? Gusto niyang gumawa ng masama. Mahal, sasabihin ko sa'yo. Siya. Dinala niya ang batang ligaw na ito sa bahay. Hindi ko alam kung bakit. Tapos nahuli ko siya. Tingnan mo, pinapahampas niya ako sa kanya. Ay. Bakit? Gusto mo pang manakit? Ihuhulog kayong lahat sa bilangguan. Sino? Kumpirmadong ebidensya. Ibigay mo sa pulis. Sino ang huliin? Pakawalan mo ako. Sasabihin ko sa'yo. Maghahain ako ng kaso laban sa'yo. Hintayin mo lang. Walang problema. Walang problema. Nandito ako. Ginoo, pasensya na. Pinakita ko sa'yo ang hindi ko magandang mukha. Yung 2 tao. Paano mo balak silang harapin? Siyempre, nagpaaruga sila sa akin. Kung hindi man, baka mas mabuti pang huwag na lang ituloy ito sa pagkakataong ito. Ay, talaga namang tanga ka. Sir, kaya ko nang maglakad mag-isa. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Halika. Sir, hindi na kailangan. Kailangan ko pang maghanap ng bahay. Kamakailan. Siguradong hindi na ako makakapag-stay sa bahay ng tiyahin. Dito ka na muna sa akin. Nakakahiya naman. Kamakailan, may mga bagay na nangyayari sa bahay ni Wang Ma. Hindi siya makakabalik para magtrabaho. Nagluluto ka dito at naglilinis. Para na rin sa bayad sa upa. Ay, huwag kang gagalaw. Ginoo. Ang ganda mo talaga. Ang bait-bait ni Ginoo. Matapos ma-admit si Lola. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may tao na ganito kabait sa akin. Sa mga nakaraang araw, magpakatatag ka sa bahay. Walang dapat puntahan.
Bakit mo pa pinapanatili ang mga luma at sira-sirang ito? Kailangan ko pa itong isuot. Ikaw. Umalis ka. Dadaling kita para bumili ng damit. Ngayon, ikaw na ang aking asawa. Araw-araw kang nakadamit na parang pulubi. Makakaapekto ito sa imahe ng kumpanya ko. Guking Juan. Bakit ka nandito? Suyang. Bakit? Matapos tayong makipaghiwalay, naging ganito ka na lang. Hindi naman ako waiter. Nandito ako para bumili ng damit. Gusto ko ang damit na ito. Bibili ko ito kung papayag kang makipagbalikan. Bibili ko ito para sa'yo. Gusto ko ang damit na ito. Bibili ko ito kung papayag kang makipagbalikan. Bibiliin kita. Suyang. Tapos na tayo, hiwalay na tayo. Huwag mo na akong guluhin pa. Tigilan mo na ang pag-arte. Hanggang dito ka lang ba sumubaybay sa akin? Gusto mo lang bang makipagbalikan sa akin? Suyang. Naalala ko. May maliit na negosyo ang pamilya mo, di ba? Talaga bang matutulungan mo akong magbayad? Yung mga bagay na gusto mo. Gaano ba kamahal? Waiter, ihanda mo yung damit na pinili ko kanina. Hello, kabuang 880,000. Magkano? Ayaw ko na bumili. Kaya pala. Hindi mo kayang bilhin ah. Kahit pagkain, hindi mo na kayang bilhin. Saka mo pa ako pinagsabihan. Asawa, bumili ako sa'yo ng isang jade na kwintas. Tingnan mo kung magugustuhan niya. Ang kwintas ni Madika. Mahigit 200,000 yun ah. Guking Juan. You and me, nakipag-ugnayan ka kay Jia. Nalaman mo na nakipag-ugnayan ka sa isang mayaman. Di ko naman talaga planong bumili. Yun lang. Gusto kitang pasakitan. Ikaw. Asawa. Lanan. Kung kaunti lang ang bibilhin mo, hindi ako magiging masaya. Ay. Subliming itim na card. Ikaw ba yon? Naalis pagkatapos ng 6 na buwan. Kailangan kong ayusin ang sarili kong mga damit. Anong ginagawa mo dyan, nakatago? Sobrang dami ng bagong damit. Ayusin ko lang. Itapon mo na yung mga lumang damit mo. Bakit palaging may mga lalaki na nakikipag-ugayan sa'yo? Dapat may karagdagang mga probisyon sa kasunduan. Matapos pirmahan ang kasunduan, 2 kopya nito, ang isa para sa bawat panig, ang babae ay hindi maaaring makipag-ugnayan o makipagrelasyon sa anumang ikatlong partido sa panahon ng kasunduan. Sa panahon ng kasunduan, ang babae ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa anumang ikatlong partido o magkaroon ng relasyon. Ginoo. Sa totoo lang, hindi ako ganoong kaswal na tao. Kahit na walang ganito. Sa panahong ito, hindi ko rin gagawin ang ganitong bagay. CJ, naniniwala ako sa'yo. Umiarte ka na namang bangkay ha. 3 oras sa gabi, 300. Sige, pupunta na ako. Ngayong gabi, gagampanan mo na naman ang bangkay. Kailangan na kitang matulog ng maaga. Tigil na natin. Nawawala na ang focus. Ulitin natin. Buksan na natin. Simula na ang 321. CJ, tapos na ha. Tapos na ang trabaho. Saan ka pumunta? Ginoo, naglakad-lakad lang ako sa labas sa hardin. Ganitong oras na. Hindi ka umuwi sa gabi. Saan ka talaga pumunta? Saan ka pumunta? Ginoo, naglalakad lang ako sa labas sa hardin. Ganitong oras na. Hindi ka umuwi sa gabi. Saan ka ba talaga pumunta? Ginoo,
Wala akong hindi pag-uwi sa gabi. Naglalakad lang ako. Pumunta akong mag-extra today. Ginoo, hindi ako gumawa ng anumang labag sa kontrata. Tingnan mo. Ito ang aking payslip. Kumita ako ng kabuang 420 yuan. Ginoo, hindi ako nagsisinungaling. Maligo ka na. Nanay. Pupunta muna ako sa banyo. Sige, bumalik ka. Ay naku, talagang maliit na gutom na pusa. Sandali lang. Ang tatay ay ang masamang babae ni nanay. Hindi kita pinapayagang makasama si papa. Miss na miss ko si mama. Sige, dadalhin ka ng tita mo para makita si mama. Si papa ay kay mama. Masamang babae. Hindi kita pinapayagang makasama si papa. Miss na miss ko si mama. Sige, dadalhin ka ng tita mo para makita si mama. Bata. Maganda ba? Maganda ang katawan ng tita, di ba? O mas maganda ang katawan ng nanay mo? Pareho kaming mga kabit. Naging Ilrea. Shen ang nanay mo, dahil sa'yo. Ang lakas ng ulan sa labas. Ang ganda ng pagkakataong ito para sa pagtataksil. At pagpatay, di ba? Nagbago na ako ng isip. Ihahatid kita. Marahil ito ang pinakamainam na paghihiganti kay Lu Xiao. Para sa kanya. Ginoo, anong nangyari sa'yo? Huwag kang gumalaw. Mas mabuti ito. Ginoo, nakahanda na ang agahan. Lalabas ako para mag-part-time. Muli ka na namang gaganap bilang bangkay. Bakit ganito? Natakot na. Nalaman ko na ang lalaki ay nag-aalala sa aking kaligtasan. Pumirma na. Ikalawang probisyon ng karagdagan. Sa panahon ng kasunduan, hindi pwedeng umuwi ng gabi ang babae. Paglabag ng isang beses, kukuhanan ng 500 yuan. Kukuhanan ng 500. Ginoo, babantayan ko na lang ito sa susunod. Hindi ko na ito pipirmahan. Hindi pwede. Magbabaligya ako hanggang 1:30 ng gabi. Babalik ako sa ospital para tingnan si Lola at si Tatay. Sandali lang. Sayang ang gabi. Baka pwede namang baguhin ang oras dito. Hindi pwede. Kung pumirma ka, bigyan kita ng 100,000 na bayad sa pagbabago. Ano sa tingin mo? Totoo ba? Sa susunod, sa bawat pagbabago ng tiket, bibigyan kita ng 100,000. Maliit na mahilig sa pera. Ibigay. Magbigay daan. Huwag harangan ang daan ni Anye. Lin. Magandang araw, Yenye. Lin, dito.
Sino ang may lakas ng loob na akitin si Mohan? Ngayon, tingnan mo kung paano kita ayusin. Ngayon, nakatagpo ka ng isang taong makakatulong sa'yo. Inirekomenda ka ng lead actress para sa isang papel. 5 linya ng dialogo. Salamat, Direktor. Salamat, Direktor. Ang pangunahing aktres ay si Yanyi. Lin. Ayos na ang paghahanda. Walang problema, di ba? Director. Yung ginawa ko kanina. Mukhang masyadong magaspang. Ayos. Ulitin natin. Director. Kakaiba ang ekspresyon ko kanina. Sige, simulan natin. Isa pang ulit. Sige, isa pang ulit. Isa pang ulit. Halika, halika, isa pang ulit. Yanyi. Lin, bakit kailangang ulit-ulitin ang pag-shoot? Nakaisa na tayong oras na. Yung batang babae na to, siguro nakainis kay Miss Lin. Tumahimik na kayo. Ito si Miss Lin, seryoso sa trabaho. Sige, ulitin natin. Nakikipag-agawan kay Mohan. Shit. Bilisan mo, tulungan mo siya. Tulungan mo siya. Tapos na, nagkaproblema ako. Si Miss Lin ay isang sikat na artista. Kung hindi matutuloy ang pagkuha ng pelikula, iyon ay 1 bilyong pisong pagkalugi. Pasensya na, pasensya na. Pasensya na, anong silbi niyan? Responsable ka ba sa bayad sa mga nawalang araw ng trabaho ng buong grupo? Pasensya na. Nangyari na. Nawawala ang hikaw na diamante ni Miss Lin. 7 milyon yun na. Ingat ka sa kanya, huwag mo siyang hayaang makatakas. Director. Sobrang hindi profesional ng grupo nyo. Bakit pa naman kayo kumuha ng ganitong hindi profesional na aktor? Kung ganito pa rin, papaalisin ko si General Shen sa pondo. Huwag naman. Kapag umalis ka sa pondo, tapos na ako. Kaya hayaan mo siyang maghanap para sa akin. Hanggang makahanap siya. Ano ang hinihintay mo? Mabilis na pumunta sa tubig at hanapin mo na. Pasensya na. Siguradong maibabalik ko ang hikaw ko. Yung hikaw na nahulog natin kahapon. Director. Kung muling malulubog ang hikaw ko sa tubig, masisira ito, baka masira na talaga. Bumaba ka na at maghanap. Direktor, medyo malamig ako. Pwede bang maghintay ng kaunti? Ikaw ang nagdulot ng gulo. Nandito ka pa at tamad-tamad. Bumaba ka agad. Bobo. Kailangan talagang kumita ng kaunting pera. Director. Ganito mo talaga tratuhin ang aking asawa. Director. Ganito mo talaga tratuhin ang aking asawa. Diyos ko. Siya ang asawa ni Ginoong Shen. Ginoo. Nawala ko si Yanyi. Lin, mahigit 7 milyong hikaw. Hinahanap ko na ang buong lawa pero hindi ko ito natagpuan. Ginoong Shen, pakiusap makinig ka sa akin. Si Yanyi. Lin ang nag-iwan nito. Bakit nandito ang hikaw? Ito ay kinuha ng aking katulong para patuyuin. Katatapos ko lang sanang ipaalam ito sa lahat. Napakabuti ng Ginoo. At nahanap na. Hindi na ako kailangang magbayad. Patawad, Ginoong Shen. Sana'y hindi ko naisip na ganun ang asawa mo. Umalis ka na. Sa susunod, ang Xinyu Group, hindi na muling mamumuhunan sa'yo. Talaga palang nagmamalasakit si Mohan sa batang ito. Elwood, makinig ka sa akin. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Sisi ko, masyado akong mabagal kumilos. Hindi ko inasahan na makakabiti agad siya. Sinasadya mo yon. Hindi ko sinasadya. Napanood ko na ang replay ng video. Palaging itinulak siya sa tubig. Ginagawa ko ito ng sinasadya. Bakit niya kailangang agawin ka? Tinanggap mo na ang alok ni Shen Suyuan. Ngayon, ikaw na ang aking nakatatandang hipag. Sa hinaharap,
Lumayo ka sa aking asawa. Lumayo ka. Mohan, hindi mo ako maaring ganyanin. Lin Wanwan, ikaw ang pumili ng daan. Walang dapat sisihin kundi ang sarili. Gu Qinghuan, wawasakin kita ng lubusan. Huwag akong itulak. Huwag akong itulak. Huwag akong itulak. Ayoko nang mag-arte. Tingnan mo siya, ang saya-saya niya buong araw. Akala ko, hindi siya nagkakaroon ng masamang panaginip. Siyempre, siyam na. Boss, mayroon akong kaunting bagay sa bahay ngayon. Hindi ako makakapagtrabaho sa restaurant. Katawan. Bakit parang nagkakabuhol-buhol? Ginoo, hindi ba ito mahirap? Baka hindi ka mabuntis, di ba? Pills para sa lalamunan. Kamusta? Kailangan mo ba ng tulong? Kamusta? Gusto kong bumili ng mga contraceptive pills. Anong klase? Gusto ko ng short term at long term. O emergency pa rin. Hindi ko alam. Yung dalawang nauna ay iniinom bago kumain. Yung emergency ay iniinom pagkatapos. Kaya kailangan ng emergency. Ay, ang sakit na dinanas. Kailangan pang bumili ng gamot. May ointment na pwedeng pampawala ng sakit at pampababa ng pamamaga. Dali, isang tubo nga. Pansamantalang hiningi ni Ginoong Miss Lin, na gawing maliit na side character si Gu Qinghuan. Sa iba't ibang kahilingan niya, muling pinilit si Gu Qinghuan na pumasok sa tubig. Sa huli, nakataka si Gu Qinghuan. Nalaglag si Miss Lin sa tubig nang hindi inaasahan. Huwag mo akong itulak. Ayoko nang magpanggap. Sabihin kay Lin Wan, hindi na makikipagtulungan si Xinyu sa kanya sa hinaharap. May personal na interest si Ide. Mag-utos na ipatigil siya sa buong industriya. Sige po, Ginoong Shen. Tulungan mo akong mag-order ng 2 takeout. Kukunin ko ito pabalik sa villa. Sige, Ginoong Shen. Anong ginagawa mo? Ginoo, gusto kong lumabas para mag-part-time. Walang pinapayagang lumabas. Manatili ka lang dito sa bahay. Kumain na tayo. Sige, pupunta muna ako sa banyo. CJ. Bakit mo kinain yan? Ginoo, natakot ako na mabuntis. Nang walang pahintulot ko, nang aabuso sa gamot ng walang permiso, 5,000 ang multa. Huwag ka nang basta-basta uminom ng gamot. Nakakasama ito sa katawan. Kumain ka na. Hindi ako gutom. Gu Qinghuan, nagagalit ka ba? 5,000. Kailangan kong magbenta sa gabi ng kalahating taon para kumita. Ubus na ang pera ko ngayon. Pwede na akong hindi makinig sa'yo. Hindi na masakit ang katawan mo. Gusto mo ba? Subukan mong humiga ulit. Hindi ka pwedeng magpanggap na masama. Hilingin mong pakawalan ka. Matagal na akong nakinig sa'yo. Kumain lang ako ng isang tableta. Tapos gusto mong parusahan ako ng 50,000 pesos. Yun ay 50,000, hindi 5 pesos. Sabi ko lang na galit na salita. At saka, malaki ba ang 50,000 pesos? Lumalala ang sakit sa puso ng lola. Sabi ng doktor, hindi sapat ang 1,000,000. Nasa kritikal na yugto si tatay. Wala na akong pera. Ano ang gagawin?
Ano ang dapat gawin? Kulang ang pera ko. Wala na akong pera. Anong gagawin natin? Paano na? Wala na akong pera. Sige na. Ibabalik ko sa'yo. Bibigyan kita ng 50,000. Pwede ba? Salamat po, sir. Gagawin ko ng maayos ang part-time job na ito. Gagawin ko ng maayos ang iyong unan. At ang fake na asawang katulong. Fake na asawa. Kainin mo na yan. May mga bagay pa akong aasikasuhin sa kumpanya. Uuna na ako. Sige na nga. Siya ay isa lamang sa akin, na ginagamit ko laban sa pamilya Shen. Bakit ako magagalit? Bakit ako mag-isa dito at magagalit? Walang Tulugan City 3026. Pumunta ka na dito para kunin ako. Sige, Gino. Bibigay lang ako sa iyo ng 15 minuto. Walang problema, sir. Mabilis lang ang maliit kong motorsiklo. Bakit mag-isa kang umiinom? Sasamahan kita uminom. Ayoko na. Uwi na ako. Bakit ayaw mong magpursige para sa akin? Para makuha ang ari-arian ni Shen. Inilipat na ng tatay ko ang Shen Corporation kay Shen Xiuyuan. Ikakasal ka sa kanya. Makakakuha ka pa rin ng Shen Corporation. Pero, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Hindi. Gusto mo lang makuha ang yaman ng Shen Corporation. Mohan. Dapat talaga sa iyo ang Shen. Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Mohan, ikaw ay akin. Sabi ng Ginoo. Lin Wanwan. Tuwing nakikita ko siya, walang magandang nangyayari. Kailangan kong umiwas ng kaunti. Si Lin Wanwan. Umayos ka, huwag humarang. Bitawan mo na ang Ginoo. Ako ang reyna ng bituin. Kasalukuyan akong may mahalagang usapan kasama ang boss. Ikaw, mabahong extra. Magsimula ka ng umalis. Nagkaayos na sila. Totoo, ako ang inupahan ng Ginoo para guluhin si Miss Lin. Anong gagawin ko? Guking Juan. Kung hindi mo ako kukunin, ngayong gabi hindi ka makakatulog. Guking Juan. Kung hindi mo ako agawin, ngayong gabi hindi ka makakabangon. Ek, ikaw at ang asawa mo ganyan na hindi malinaw. Kung makita ito ng iyong kasintahan, hindi ito maganda, di ba? Anong tawag mo sa akin? Ate na. Kung talagang para sa kabutihan ni Mohan, huwag na. Siyang guluhin sa hinaharap. Alam mo na pamilya kami ni Mohan. Bakit mo pa siya kukunin sa akin? Nasisira ang usapan namin. Kaya mo bang bayaran yan? Bakit kailangan pang pag-usapan sa kama? Ano ka ba? Isa ka lang namang mayaman. Isang pansamantalang libangan lang. Sir, sumakay na tayo ng taxi pa uwi. Hindi. Gusto kong sumakay dito. Asawa. Ay. Gusto kong humalik. Ginoo, wala namang ibang tao dito. Hindi na tayo kailangang magpanggap. Ikaw ang aking baby. Ikaw ang aking asawa na may kasal. Hindi pwede. Lasing lang siya. Hintayin siyang magising. Babalik na naman tayo sa ating kasunduan.
Siyam. Siguradong lasing si Mohan kaya siya ganyan. Bukas, hahanapin ko siya. Mohan, kung hindi ko sinabing ibabalik sa iyo ang cellphone, hindi ako pinapayagan ng mga receptionist na makapasok. Ako ang nag-utos niyan. Pinutol mo ang pakikipagtulungan ko sa Xinyu, at inutusan mong ipasara ang buong kumpanya sa akin. Mohan, nagbago ka na. Dati, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Sino nang magtatangkang harangin ang daan ko? Umupo ka at humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad. Nang makita siya ng guro, sumasakit ang ulo niya. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ikaw ang babae ng kuya ko. Kung may sama ka ng loob, hanapin siya. Mohan, nagkamali ako. Hindi ko dapat tinanggap ang alok ni Shen Xiuyuan para lang makagalit ka. Tatawag ako sa kanya ngayon. At ikakansela ang kasal. Okay ba? Sige ba? Wala akong interes sa mga bagay na tinatanong mo. Dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin noong bata pa ako, maari kong alisin ang pagbabawal sa'yo. Ngunit, dapat mong layuan si Juan Juan mula ngayon. Mohan, si Gu Qinghuan ay isang bata lamang na. Walang kaalam-alam. Bumalik tayo sa dati, okay lang ba? Wala nang posibilidad sa atin. Kasama ko na si Gu Qinghuan. Kung patuloy mong babulihin siya, hindi kita patatawarin. Mohan, alam kong may puwang ka pa para sa akin. Sige na. Umalis ka na. Hindi na mabubuli ang baby. Makakapagtrabaho na ako ng walang alalahanin. Gawang kamay na patuulo at patulid. At walang buto na paa ng manok. Halika na, bumili na kayo. Nasa biyahe ang Ginoo ng halos isang linggo. Gamit ang kusina ng Ginoo, nagluto ako ng mga lutong bahay na pagkain. Kumikita ako ng 300 piso araw-araw. Malapit na akong yumaman. Ito na yon. Ako ang lolo. Gusto ko lang ang lasa na ito. Lolo, yung mga sarsa ng adobo na ito, ako mismo ang naghalo. Hindi rin naman masyadong maanghang. Gusto mong tikman? CJ, dito po kayo. Amoy bahay. Bini-bini, bibigyan mo ako ng isang kahon ng bawat flavor. CJ. Hindi maganda, Ginoo. Nawawala si Ginoong Shen. Baka siya ay nakidnap. Magpatuloy sa paghahanap. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako agad. Talagang maganda ang batang ito. Matalino siya. Gumagawa ng mga bagay na tunay. Naglalakad lang ako. Sa gitna ng gabi. Bakit ka tumatawag sa aking asawa? Lolo, narinig ko na ang boses ng tao sa paligid mo. Kung nainggit ka, uminom ka ng tubig. Abala ako ngayon. Tandaan mong bayaran pagkatapos kumain. Huwag kang kumain ng walang bayad. Marami akong pera. Kahit kumain pa ako ng isang batang babae ng libre. Nakatanggap na ng 30,000 yuan sa account. Lolo, sobra ang binigay mo. Sa kabuuan, 60 yuan lang ito. Ibigay mo na lang. Bihira ang matandang ito. Ngayon ay masaya siyang kumain. Hindi na kaya ni Lolo. Ang maglagay ng maling presyo ay ikukulong. Yung natira, ibabundle ko na para sa'yo. Simula ngayon, 1 buwan ng lutong pagkain. Ibibigay ko sa'yo lahat. Ayos ba? Totoo yan. Salamat, Lolo. Ginoo, nag-business trip ka. Ang bilis mong nakabalik. Gutom na ako. Naghihintay. Lolo,
Mas masarap pa ang pagkain ko kaysa sayo. Ginoo, ayaw mo ba? Huwag ka nang magtinda sa labas sa susunod. Magluto na lang sa bahay. Ibibigay ko sayo. 1,000 pesos araw-araw. 1,000 pesos. Totoo. Ngunit, kailangan mong linisin ang kusina pagkatapos. Walang amoy. Salamat, Ginoo. Sige, pupunta ako sa ibaba para bigyan ka ng pagkain. Noodles na may sausawang karne. Sobrang sarap nito. Ayaw kong kumain ng noodles. Gusto ko. Kumain ka. Ginoo, buntis ako, anong gagawin ko? Kung nabuntis, ipanganak na lang. Kaya, wala na akong magawa, kaya't nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. Lene, naiwan mo ang anak ko. Para lang akitin ang batang yon. May mukha ka pang humarap sa akin. Sige, sabihin mo. Bakit ka nandito? Tita, kung hindi ka pagagalaw, 2 na silang anak ang ipinanganak. Ipanganak na, sige lang. Sa pamilya namin, laging mahirap ang ina, mayaman ang anak. At saka, nagbigay na ng pahayag ang matanda. Sino? Nanganak ang Ginoo. Sino ang magmamana ng negosyo? Kaya, kung hindi ka pakikilos, 2 anak na nila ang isinilang. Kung isisilang, isisilang. Sa pamilya namin, laging mas mahalaga ang mga anak kaysa sa mga magulang. At sinabi na rin ng matanda. Sino? Nagkaroon ng anak ang Ginoo. Sino ang magmamana ng ari-arian? Ngunit, sinasabi sa labas, na ang batang ito, ay pinalaki ng kanyang tiyahin. Ngunit siya ay nangakit sa kanyang sariling tiyuhin. Matapos mabunyag ang bagay na ito, nakatulong pa siya gamit simuhan, na maipasok ang tunay na tiyuhin sa kulungan. Ano? Hindi ko papayagang makapasok ang ganitong babae. Sa pinto ng pamilya Shen ko. Guking Juan, gusto kong masira ang reputasyon mo. Ay naku, huwag mo akong takutin. Lola, Lola. Kaya, ano bang sinabi mo kay Lola? Nang akit ka ng matatandang lalaki, may mukha ka pang magtanong sa akin. Alam ng nanay ko na kumuha ka ng maruming pera para ipagamot siya, na makapagpagaling. Juan, mayroon ka bang lalaking nag-aalaga sa'yo? Wala. Lola, wala talaga ako. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Totoo. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ito? Talagang pinahiya mo ang pamilya natin. May boyfriend na ako. Nagsisinungaling ka pa. Sadyang pinapabayaan ka ng matandang lalaki. Hindi kami sa pamilya natin. Gagamit ng pera na kinita mo sa pagbebenta ng katawan mo. Huwag na magsalita. Juan. Naniniwala ako sa'yo. Pwede mo ba siyang tawagan dito? Tawagin mo si Lola para makita. Juan. Naniniwala ako sa'yo. Pwede mo ba siyang tawagan dito? Pakitignan kay Lola. Ang Ginoo na ganyan kamayabang. Sang-ayon ba siya na makipagkita kay Lola? Bata pa lang, hindi marunong magpahalaga sa sarili. Gusto mo bang magalit si Lola? Wala akong ganun. Nagmamalinis ka pa. Tawagan mo agad at makipaghiwalay sa lalaking yon. Lahat ng kasalanan ay nasa Lola. Nasira ang buhay ni Juan. Lola. Ikaw. Hindi ka nag-aaral ng mabuti. At pinabayaan pang makipagrelasyon. Natatakot ang tiyahin na hindi ka matututo ng mabuti. Huwag ka nang bumalik para tingnan si Lola. Kung may mangyari kay Lola, pagsisisihan mo ito. Doktor, pakiusap, tingnan mo si Lola. Nawalan siya ng malay. Nangahas kang agawin ang asawa ko. Hindi kita palalampasin. Kamusta na ang lola ko? May malubhang sakit sa puso ang pasyente.
Kung ma-stress pa siya, maaaring hindi na siya magising muli. Lola, ako, wala talaga akong ginagawang pakikipag-ugnayan sa mga matatandang lalaki. Juan, Ninang ay naniniwala sa'yo. Malalim na ang gabi. Umalis ka na at magpahinga. Ninang, gusto ko ring makatulog ng maayos. Sige na, umuwi ka na. Naniniwala ako sa'yo. Maaari mo bang tawagin siya dito? Pakitignan si Lola. Handa bang pumunta sa ospital ang Ginoo? Para tignan si Lola. Naghihintay ka sa akin. Ginoo Shen. Ako. Bakit? Gusto mo na namang magtrabaho? Ginoong Shen. Maaari ba kitang yakapin? Nandyan na naman sa ospital. Amoy disinfectant. Sobrang ayaw ng Ginoo sa amoy ng disinfectant. Siguradong ayaw niyang pumunta sa ospital. Hindi ba't gusto mo akong yakapin? Bakit ka tumatakbo? Hindi naman ako ganito ka-iskrimina. Uminom ka na. Medyo lang. Bigla ka namang naging sobrang clingy. Nasa bahay ka na naman ba ng lampas sa oras? Hindi naman. Dumating ako ng on time, tumakbo pa nga ako pauwi. Huwag mo naman akong sisingilin ng sobra. Nagmamadaling bumalik. Talagang matipid ka talaga. Ano? Muling magpapakamatay si Lola. Huwag niyo nang tawagan si Juan. Huwag niyo akong pigilan. Huwag kang lumapit. Magpakatatag ka. Umalis ka. Nakuha ka lang. Hindi ka kabilang sa pamilya namin. Lola, nasugatan ang pulso mo. Kailangan itong balutin. Huwag mo nang isipin. Umalis ka. CJ. Lola, huwag mo akong takutin. Ako, mula pagkabata, ako ay batang pinuha ni tatay mula sa niebe. Ikaw ang niyayakap sa akin, ng buong magdamag. Kaya nakaligtas ako. Nabahala ang tatay sa akin sa loob ng maraming taon na ako ay pinapahirapan. Hindi siya kailanman nagising. Ang buhay ko ay ibinigay niyo. Ngayon handa akong ibalik ang buhay ko sa inyo. Talagang tanga kang bata. Huwag kang lumapit. Dadaling ko ang tatay mo. Wala ka namang dalawa sa amin na pasanin. Mag-aral ka ng mabuti sa paaralan. Lola, huwag mong papatayin si Papa. Hindi ka na namin kailangang alagaan. Mag-aral ka ng mabuti sa paaralan. Lola, huwag mong papatayin si Papa. Ako, kaya kong alagaan kayong lahat. Hindi na kailangan. Wala kang pakialam. Umalis ka. Pumatay na. Matandang babae. Kung muling manghihimasok ka, sasakal ko siya. Sino ka? Bitawan mo ang apo ko. Ako ang boss niya. Ikaw ang boss na nagbabayad sa kanya. Siyempre. May utang sa akin ang apo mo ng 1.6 milyon. Kung magpakamatay ka, mawawalan siya ng gana at mamamatay. Saan ako hihingi ng pera? Anong 1.6 milyon? Hindi ba ito 100,000? Ako na ang magbibilang ng 3. Ibaba mo na ang kutsilyo. Ako na ang magbibilang ng 3. Bitawan mo ang apo ko. Bilisan mo, bitawan mo na. Ayos lang ba? Magpakabait ka. Anong nangyayari? Lola, ako ang iyong manugang. Si Shen Muhan. Lola. Halika. Ihatid niyo agad ang 2 tao sa emergency room. Lola. Tatay. 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 Hindi kaya may mangyaring masama sa tatay ko, di ba? Kaya ba ng lola ko?
Swerte na parang mangkukulam. Walang hiya, pangit na tao. Dahil sa'yo, ang nanay ko ay nagdusa. Wala na akong mukha para mamuhay sa mundong ito. Ang pinaka dapat mamatay ay ikaw. Ikaw na naman, maliit na puti. Gusto kong punitin ang mukha mo. Maliit na tanga. Kapag sinaktan ka niya, hindi ka ba makakaiwas? Ikaw nga. Ano bang sinasabi mo sa harap ng lola? Ako ay sinusuportahan ng isang matandang lalaki na parang baboy. Tanging ang lola lang ang magpapakamatay. Simula pagkabata, ikaw ay sinusuportahan ng mga matandang lalaki. Kung kaya mong gawin, kaya kong sabihin. Tingnan mong mabuti. Ito ang asawa ko. Sino ang nagsabing ako ay matandang lalaki? Ano ang nangyayari? Hindi ka pinangangalagaan ni Gu Qinghuan. Paano mangyayari yon? Sabi mo, sino ang utos sa'yo? Ininsulto mo ang lalaki ko at napasok sa kulungan. Makikipaglaban ako sa'yo. Mohan, anong ginagawa mo dito? Mohan, anong ginagawa mo rito? Binubuli niya ang pamangkin ko. Inililigaw niya ang asawa ko. Nasa piitan. Ikaw, walang hiya ka. Lolo. Si Tia ang patuloy na nananakit sa akin. Bakit ka tumakbo rito na parang tanga? Wala namang masama. Hindi masakit. Ginoo, sinaktan mo ang iyong manugang. Ayaw mo nang yakapin ang iyong apo. Siya ang aking manugang. Mag-uulat ako sa pulis para arestuhin kayo. Binubuli mo ang aking manugang. Hinahanap mo ang gulo. Siya ang lolo ni Mohan. Bilang na asong ulol. Kaya mo pang tulungan ng ibang tao na bulihin ako. Mukhang. Gusto mong makasama ang iyong lasinggong asawa sa bilangguan. Mukhang. Gusto mong pumunta sa kulungan para samahan ang lasing mong asawa. Huwag kang gagalaw. Akin yan. Sabihin mo, sino ang nagbigay sa iyo ng 100,000 piso? Pag natapos na ang usapan nila, ibibigay pa niya sa akin ang 100,000. Makakaligtas ka pa sa tiyuhin mo. Matagal na kitang inaalagaan. Magbibigay ng interes. Anong nangyari? Kung pumayag ka sa dalawang kondisyon ko, sa iyo ang 100,000. Makukuha mo pa ang natitirang 100,000. Inay, ako lang ang nagsasalita ng walang kwenta. Huwag mong seryosohin. Una, sampaling ang sarili ng 1-0 beses. Humingi ng tawad sa lola. Pangalawa, bumalik at sabihin sa iyong amo. Natapos mo na ang iyong misyon. Ikaw, talagang pinayagan ng babae na umalis si Mohan. Tama. Pinilit ko ang nanay ko na magpakamatay. Yung batang iyon, masunurin. Nasa kamay ko siya ng husto. Ikaw nga. Talagang walang hiya. Para sa pera. Nais mong isuko na pati ang buhay ko. Inay, bakit mo sinisira ang aking kaligayahan? Inay, bakit mo sinisira ang aking kaligayahan? Xiaohan, yung babaeng ito ay nanliligaw sa kanyang tiyuhin. Paano ko mapapayagan? Napakasuklam na babae. Nasa tabi mo. Siya ang tiyuhin niya, na gustong gumamit ng puwersa kay Juan Juan. Ako mismo ang nagdala sa salarin na yon. Sa bilangguan. Tingnan mo. Naghanap ako ng maraming mayayamang dalaga para sa'yo. Lahat ay magaganda. Siyempre, masisiyahan ka. Aking mga bagay. Walang kailangan na mag-alala ka. Shen Mohan. Itong babae ay nag-aalaga ng mga gawain at nagdadala ng pagkain. Hindi rin papayag ang lolo mo. Hindi kayo bagay. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Pumayag na si lolo.
Kaya mo akong kailanganin. Gagawin kong hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Juan, nakamali si Lola sa'yo. Nakamali si Lola. Hindi dapat hindi ka paniwalaan ni Lola. Hindi dapat paniwalaan ang mga kasinungalingan ni Tia. Lola, bakit naman muling pinaiyak ang asawa ko? Sino ba ang lola mo? Pakawalan mo ang apo kong babae. Sino ba ang lola mo? Pakawalan mo ang apo kong babae. Lola, huwag kang magalit. Noong una, nagtatrabaho ang apo mo sa yacht. Halos mahulog siya sa dagat. Agad akong kumilos. Hinila ko siya. Nailigtas ko siya. Ang galing, salamat. Salamat sa'yo. Juan ay ang aking buhay. Itong apo kong ito, tignan mo ang taong tumulong sa akin. Sobrang gwapo niya. Kaya niyang sumugod sa kumpanya ko para mag-entra sa maliit na papel. Para sa akin. Hindi tumitigil sa paghahabol. Ako tinitignan ko rin ang kanyang malasakit. Kaya't ibinigay ko ang mga perang iyon. Pumirma kami ng kontrata. Ang mga perang iyon ay paunang sahod. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ito? Paano mo nagawa ang mga bagay na iyon sa kanya? Ang bata pa niya. Lola, kasalanan ko ito. Walang pakundangan. Siya ay empleyado mo. Hindi mo pwedeng saktan siya ng ganito. Lola, ikinalinya ko si Juan. Di hindi naman pwedeng walang buhay mag-asawa, di ba? Tingnan mo. Bata, talagang kasal na. Lola, hinahabol ng apo ninyo ako. Sobrang mainit ang paghabol. Talagang nahihiya akong tumanggi. Ginoo, paano mo maaring magsinungaling at lokohin si Lola? Hindi ko siya maloloko. Makatanggap ba siya sa akin? Ngunit, hindi maganda ang kalagayan ni Lola. Natatakot akong hindi niya kayanin. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ako ng pinakamagaling na nurse para alagaan si Lola. At kumuha pa ng pinakamagaling na therapist mula sa ibang bansa para alagaan si tatay. Ginoo, salamat sa'yo. Hindi ko alam. Paano kita pasasalamatan? Pirmahan mo ito. Maligo ka na matulog na. Bakit ka pa magpirma? Tingnan ko. Isa, 10, 100, 1,000, milyon. 30, 100, 1,000,000. Ginoo, bakit bigla mong ipinadala sa akin ang ganitong kalaking pera? Bayad sa pagbabago ng schedule. Anong pinirmahan ko? Hindi naman naabot ng ganitong halaga kahit ibenta pa. Ginoo, sa kontrata, hindi ba pwedeng hindi ipakita sa partido? Sige, halikan mo ako. Ng buong puso at ayos. Ipapakita lang kita ng isang sulyap. Nakuha mo na. Pwede na. Noong una, kahit anong turon ko sa'yo, hindi mo magawa. Ngayon, mukhang magaling ka na ngayon, di ba? Ginoo, hindi na ako titingin. Ako'y inaantok. Gusto kong matulog. Gumawa ng mga ehersisyong pampatulog. Mas makakatulong ito sa pagtulog. Pagkaraan ng 3 buwan, magpapakasal kayong magkapatid. Lolo, ako at si Juan ay nakakuha na ng sertipiko. Kung magpapasya ka o hindi, wala na akong pakialam. Makinig ka na lang sa lolo mo. Uulitin ko lang. Si Juan, Mohan. Sino man sa inyo ang unang makakapanganak ng apo para kay Shen? Sino man ang magmamana ng yaman ng pamilya? Hindi ko na kailangan. Kumpanya ng libangan. Sapat na ang abala na ako. Tama nga siya. Palaging iniisip niya na susuportahan ng boss. Papa. Mohan, nagbibiro lang kami sa'yo. Kaya niyang magsimula mula sa wala. Magpatakbo ng isang mahusay na kumpanya ng libangan.
Natural lang. Walang problema sa pag-aalaga ng negosyo. Lolo, may magandang balita. Buntis si Wanwan. Ayos. Anong kailangan ni Wanwan? Huwag mag-atubiling sabihin. Gusto kong umarte. Nais kong magtayo ng sarili kong kumpanya sa libangan. Walang problema. Sinuportahan kita. Pinakamainam. Si Wanwan ay nasa bahay. Nasa maayos na kalagayan para magbuntis. Tatay. Maaari nang irehistro ang kumpanya. Hayaan si Wanwan na maging boss. Masaya si Wanwan. Mas magiging maayos ang bata. Kapag nagkabata, maaari kong kontrolin ang pamilya Shen. Ay. Bakit ka araw-araw lumalabas? Nanay, pupunta ako sa ospital para tingnan si tatay at si lola. May kailangan ka ba? Huwag mo akong tawaging nanay. Narinig mo na ang sinabi ng matanda. Kung ayaw mong itaboy ako sa pamilya Shen, dapat kang magbuntis agad. Tatay. Matagumpay ang operasyon ng lola. Nasa espesyal na silid na siya. Magising ka na rin. Okay ba? Tatay. Nagpakasal kami ng mister. Sa ilalim ng kasunduan. Ito ay isang kasunduan. 6 na buwan. Binigyan niya ako ng 1.6 milyon. Gagawa rin ako ng ilang part-time na trabaho. Sa lalong madaling panahon, makakabuo na ako para sa mga gastusin niyo ng lola. Pero, ayaw kong magkaanak. Nang umalis na sa bahay ng Shen, ang batang walang ina ay palaging pinagtatanggol. Ngunit ang nanay ng Ginoo ay napakamasungit. Palagi niya akong pinagbabantaan. Sabi niya, kung hindi ako magkakaroon ng anak, itataboy niya ako sa bahay ng Shen. Tatay, sabi mo, ano ang dapat kong gawin? Kung ayaw mong magkaanak, huwag kang magkaanak. Huwag mong pakinggan ang takot na sinasabi ng nanay ko. Ayaw kong ipamana ang kayamanan ng pamilya Shen. Anak, kung ayaw mong magkaanak, huwag kang magkaanak. Totoo ba? Lanan. Okay lang itong batang ito. Tatay. Alam mo, protektahan ang asawa. Sa wakas, nagising ka na. Juan, nasaan ang babae? Patay na siya. Naalala ko. Sobrang nag-agawan siya sa manibela sa akin. Tatay. Kakagising mo lang. Huwag mo munang isipin. Tatay. Nakakoma ka na ng 15 taon. Nagising ka na. Dapat ba? Munang tignan ng mabuti ang iyong mahal na anak na babae. Juan, Lanan. Ikaw ay laging prinsesa ng papa. Nakita ka ng papa. Naging tahimik ang puso ko. Lanan. Tatay. Juan, mag-usap muna kayo. Lalabas lang ako sandali. CJ. Sino itong gwapo? Tatay. Isa siyang napakabait na tao. Si Papa Juan ay nahimatay ng 15 taon. At ako ay nakidnap din 15 taon na ang nakalipas. Hindi ba? Tanging ang bango niya lamang ang makakapagpakalma sa akin. Labinlima taon na ang nakalipas na iligtas ko si Shen Muhan.
Naging tagapagligtas siya sa akin. Mag-inat ka. Kamakailan, maraming bantay sa tahanan ng Shen. Sobrang dami ng mga bodyguard. Dahil sa'yo, nainis ako kay Shenye. Sinira niya ang pamilya Qin. Ngayon, ikaw na lang ang natitira sa akin. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa Shen, hindi ka mawawalan ng benepisyo. Ang pumatay sa aking ina. Nakita mo na ba? Saan? Sa ospital. Doktor siya. Hindi. Naging gulang siya matapos ang aksidente. Kakagising lang niya. Sino? Ang tatay ni Gu Qinghuan. Siya na naman. Hindi mo na kailangang makialam. Ako na ang bahala maghiganti. Pakawalan mo na ako. Masama kung makita tayo. Huwag kang mag-alala, walang tao dito. Sama-sama silang nagpunta sa templo kasama si Lolo para magdasal ng maaga. Tulungan niyo po ang anak ko. Kakatapos lang mahulog ng nakatatandang kapatid mula sa hadang bato. Kakalabas ko lang siya sa ospital. Mabilis ka na dito. Huwag kang mag-alala, agad kong ipapaalam kay Lolo. CJ, pirmahan mo na ang abiso ng panganib sa kalusugan. Malubhang pagdurugo ng pasyente. Siya ay W type Re negative. Walang ganitong panda na dugo sa blood bank. Malaki ang posibilidad na hindi siya masagip. Pabilis, pirmahan ang abiso ng panganib sa pasyente. Malubhang pagdurugo ng pasyente. Siya ay W type Re negative. Walang ganitong panda na dugo sa blood bank. Malaki ang posibilidad na hindi na maisalba ang pasyente. Kunin mo ang akin. Kamusta ang bata? Hindi ko alam. Patuloy na nagliligtas ang nakatatandang kapatid na babae. Kamusta ka, Juan? Katatapos lang ng nakatatandang kapatid na babae, malubha ang pagdurugo. Buti na lang, lahat tayo ay may panda na dugo. Si Juan ay isang malaking bayani. Buti na lang andyan ka. Lene, talagang sinaktan ni Gu Qinghuan si Lin Wanwan. Mukhang inosente pa nga. Boss, kamusta ang bata? Ikinalulungkot ko, hindi na iligtas ang bata. Bakit ka naman ganito ka-careless? Tay, huwag nang magsalita pa. Basta ligtas si Wanwan, ayos na. Wanwan, si Qinghuan ang nagbigay ng dugo para sa'yo. Asawa. Siya yon. Siya ang nagtulak sa akin pababa ng hagdang. Siya ang pumatay sa ating anak. Siya ang pumatay sa ating anak. Ano? Ikaw ang nagdulot ng kapahamakan kay Wanwan. Hindi kayang saktan ni Juan ang isang buntis. Mapagkunwari. Nagpapanggap kang hindi nagmamana ng kayamanan. Binilin mong utusan ng asawa mo para saktan ang iba. Lunatikong aso. Naiimbestigahan mo na ba? Hindi ba magbibiro si Wanwan tungkol sa sarili niyang anak? Tumigil na kayo. Nandito pa rin si Wanwan nakahiga. Anong ginagawa niyo? Tatay. Huwag kang umalis, mahal. Gu Qinghuan, pinatay mo ang anak ko. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko siya itinulak. Umalis ka. Ang galing mong umarte. Tita, hindi ko talaga itinulak ang nakatatandang kapatid na babae. Sa harap ko. Huwag mo nang itago. Tanggalin mo ang batang ito kay Muhan. Masaya ako. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Si Muhan ang tagapagmana ng pamilya Shen. Ikaw, salot ka. Hindi ka karapat-dapat na manatili sa kanyang tabi. Agad na umalis sa pamilya Shen. Ito ay kagustuhan ni Muhan. Hindi ganyan ang gagawin ng Ginoo. Isa lamang siyang kasangkapan. Wala na siyang halaga ngayon. Kaya pala, ginagamit lang ako ng Ginoo. Nandito ang lahat sa card na ito. Hindi ko ito ginalaw. Bakit sobrang sakit ng tiyan ko? Nakatira ako sa Jinding Fiu.
Juan, anong nangyari sa'yo? Dadalhin kita sa ospital agad. Wala na, huli na, stage 4 na ng cancer. Juan. Buti na lang, panaginip lang pala. Ginoo Shen, nakita ko na ang maliit mong kasintahan ay na-ospital. Talagang nagkasakit siya ng malubha. Alagaan mo siya. Ako'y darating agad. Juan, anong nangyari sa'yo? Juan, nagkasakit ka ng malubha. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi ng doktor na may cancer ako. Wala nang magagawa. Huling yugto na ng cancer. Juan. Doktor. Pakawalan mo na ako. Ang huling hiling ko ay makapagsarili ako sa aking paraan. Ginoo, hindi mo ako pababayaan na may mga pagsisisi. Tama ba? Sa buhay na ito, nakilala kita. Masaya ako. Hindi stable ang iyong pagbubuntis. Paano ka makakalabas ng kama? Buntis ka. Wala na akong halaga. Ang anak ko, hindi rin niya papalagyan. Unahin mong itigil ang pagbubuntis. Sa katawan mo. Kung papayagan mo akong itigil ang pagbubuntis, ayoko na ring mabuhay. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Magkakaroon pa tayo ng mga anak sa hinaharap. Ilagay mo na ang kutsilyo. Makinig ka. Kung ayaw mong mamatay ako, pakawalan mo ako. Huwag mo na siyang pasukin, Shenye. Sige na. Bata, pumayag akong manatili. Ilagay mo na ang kutsilyo. Makinig ka. Huwag ka nang bumalik sa akin sa hinaharap. Huwag ka na muling magpakita sa akin. CJ. Paalisin kita. Magmadali kang maghanap ng pinakamahusay na eksperto sa paggamot ng cancer. Hindi stable ang pagbubuntis. Saan nanggagaling ang terminal na sakit? Hindi siya may sakit na walang lunas. Anong klaseng bagay yan? Tingnan mo, mas mabilis pa siya sa kuneho. Ginoo, buntis ako. Huwag mo akong saktan. Ang kawawang batang ito. Nasa ilalim ng pangangalaga nitong di mapagkakatiwalaang magulang. Lahat ng eksperto sa obstetrics at gynecology sa buong ospital. Agad na magtipon sa ward. Gusto mo bang maging magkasama tayo magpakailanpaman? Pirmahan at magkakabisa na. Kung tatakbo ka ulit, hihingin ko na sa iyo ang napakalaking penalty. 1,000,000 na ang naibalik ko sa iyo. Walang bisa ang kontrata. 支付宝到账1000万元。 Isang buhay, 100 tao. Lolo, nasugatan na si Wanwan ng ganito. Pero si Murhan ay nagsaya pa rin. Tungkol dito, si Murhan ang nag-utos kay Gukin Huan na gawin ito. Lolo, si Wanwan ay nasugatan na ganito. Pero si Murhan ay nagsaya pa rin. Tungkol dito, si Murhan ang nag-utos kay Gukin Huan na gawin ito. Nasa investigasyon pa ako tungkol dito. Tatay, si Wanwan ay pinalaki ninyo. Nailigtas pa niya ang buhay ni Mohan. Ngunit pinagsamantalahan siya ng asawa ni Mohan. Sobrang walang utang na loob ang dalawa. Tay, mas mabuti pang ipasa ninyo ang Shen sa Xiuyuan. Ganito na rin ang kabayaran kay Wanwan. At naparusahan pa ang pilyong batang iyon. Lolo, walang masama kung medyo masaktan ako. Hindi pwedeng pumirma si Lolo. Anak na pilyo, pinatay mo ang apo ni Lolo. Hindi man lang kayo pinarusahan ng matanda. Tila ba nagpapakita na siya ng awa? Mohan, alam kong mahal mo si Wanwan. Ngunit siya ay babae ko na ngayon. Kung hindi kayo nasisiyahan, pwede kayong kumilos laban sa amin. Paano naman kayo makakagalaw laban sa hindi pa isinisilang na bata? Ay, talagang labis akong nadismaya sa kanila. Ganito na ang napagkasunduan. Shen, ibigay kay Xiuyuan. Lolo, tingnan niyo muna ito. Hindi mo inasahan, Lin Wanjuan. Nagtago ako ng kamera sa sala. Lin Wanjuan, hindi mo inasahan, di ba? Nasa sala ko. Sikreto akong naglagay ng backup na kamera. Si Gukin Huan, gusto niyang saktan ang aking anak. Kaya ako ang unang kumilos laban sa kanya. Lin Wanwan, talagang masama ka.
Mohan, huwag mo akong ganyan. Mula pagkabata, kasama ko si nanay. Aalis ako para iligtas ka. Pero nanay, namatay siya nang mabangga ng sasakyan habang lumalabas. Babalik tayo sa pamilya Shen. Sa susunod, alagaan kita. Para mailigtas ka. Nanay ko, namatay sa aksidente. May utang ako sa'yo. Maaari ko itong bayaran sa sarili ko. Ngunit hindi mo dapat saktan si Juan Juan. Lolo, para maayos ang mga pinagdaraanan ni Juan Juan, dapat bang ipasa sa akin ang Shen? Mohan, hindi ba't lagi mong tinatanggihan na ipamana ang yaman ng pamilya Shen? Kayo ay kumilos laban sa hindi dapat galawin. Ang yaman na ito, akin na. Juan Juan, ang akin ay iyo. Sa susunod, gamitin mo lang ang perang ito. Hindi ko gagawin yon. Buwisit na bata. Para sa batang yon, natuto ka na ring makipaglaban. Ayos. Ipinapasa ko na sa iyo ang mga ari-arian ng Shen. Tatay, kasalanan ni Lin Wanjun. Walang kasalanan si Xuyuan. Kanselahin natin ang kasunduan sa kasal. Kami ng pamilyang Shen, hindi tatanggap ng isang masamang babae tulad mo. Tatay, si Xuyuan ang panganay ng pamilya Shen. Pinatay ni Lin Wanwan ang apo ng pamilya Shen. Si Xuyuan ay biktima rin, tay. Kaya, ibigay ang 20% ng bahagi kay Xuyuan. Ang natitirang 80% ay kay Mohan. Tay, walang karapatan si Shen Xuyuan na magmana ng ari-arian ng pamilya Shen. Si Shen Xuyuan ay hindi aking anak. Siya ay si Shen Jinghang, ang anak sa labas. Si Xiao. May mga bagay tayong dapat pag-usapan sa bahay. Noong mga panahong iyon, si Shen Jinghang ang nagbanta sa akin na makipaghiwalay. Saka ko lang sinang-ayunan na ilagay si Shen Xuyuan sa ilalim ng aking pangalan. Ngayon, ay sumang-ayon na ang aking anak. Napamahalaan ang ari-arian ng pamilya Shen. Lene, hindi ko na kailangang magtiis. Magaling ang ginawa mo. Si Shen lang ang pwedeng magtiwala kay Mohan. Lolo, hindi ka nagsisi sa pagpirma ng sulat na ito. Buntis na rin si Juan Juan. Kailangan niyang magpa-hospital para sa obserbasyon. Dala ko na siya. Alagaan mo ang aking apo na lalaki. Ito ang iyong plano. Ang kaparusahan namin ng aking anak sa loob ng mahigit 10 taon. Du Xiao, nangako ka sa akin na hindi mo ibubulgar ang pagkatao ni Xuyuan. Pinayagan mong pumatay sila. Kaya dapat mo ring payagan akong magsunog. Shen Jinghang, saktan mo ako. Lene. Ngayon, ang pamilya Shen ay pag-aari na ng anak ko. Gustong mapalayas. Sige, subukan mo. Buhangin na walang silbi. Dalhin mo na siya sa akin. Yung tanga na babae. Umalis ka sa pamilya Shen. Naiinis ako. Sana'y ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Kaya pala ikaw ay isang lihim na anak. Matagal na akong nagplano. Napaloko ako ng daga sa kanal na ito. Nagaya mo. Hahaha. Guking Juan. Gusto kita. At ang tatay mo. Pumunta kay nanay para makasama siya sa libingan. Bakit ka nandito? Walang ikaw. Siguradong agawin ni Mohan ang kasal. Tiyak na magiging maganda ang aking kinabukasan. Babae ni Shen Xiao. Huwag sumuntok. Juan Juan. Haha. Huwag. Ipapasa ko si Mohan sa'yo. Huwag mong saktan ang tatay ko. Haha. Ang saya naman nito. Wasakin ang batang nasa tiyan mo. Tapos na tayo. Haha.
Huwag mong sasaktan ang aking maliit na prinsesa. Huwag kayong makakawala. Huwag mong saktan ang tatay ko. Patayin. Sobrang mura para sa kanya. Matandang tao. Mabuti ang buhay. Buhay. Maramdaman ang sakit. Tama na. Siya ang anak ng mamamatay tao. Hindi ka ba may obsesyon sa kalinisan? Ngayon ba, hindi mo ba siya nakikita na sobrang nakakadiri? Si Zhao Ling ay iyong ina. Siya ay kabit ng tatay ko. Si Shen Jinghang ay isang walang kwentang lalaki. Niloko niya ang nanay ko. Ako. Kailangan kong kontrolin ang Shen. Gusto kong maghiganti para sa kanya. 15 taon na ang nakalipas. Siyang nagbihag sa akin, ang iyong ina. Impossible. Siya ang nagplano para makalapit ka sa akin. Makakalapit sa pamilya Shen. Ano man ang mangyari. Ang nanay ko. Lahat ay para hanapin ako. Namatay na. May utang siya sa kanya na buhay. Sinalpok niya ang nanay ko. May utang din siya sa nanay ko na buhay. Kidnapper. Nahuli ko ang kidnapper. Nahuli ni Tito Gu ang si Zhao Ling. Tinanggihan ni Zhao Ling ang pag-aresto at nakipaglaban para sa manibela, na nagdulot ng aksidente at pagkamatay. Tio Gu ay naging isang taong walang malay. Ako ang saksi. Ang iyong ina ay isang mamamatay tao. Pinatay niya ang kanyang sarili. At pinahamak din ang aking ina. Sabi mo. Lahat ng sinasabi nila totoo. Noong time na yon, natakot ako na masaktan ka. Kaya hindi ko sinabing agad sa'yo. Niloloko mo pa rin ako. Umalis ka na. Umalis ka na. Huwag ka nang magkamali pa ulit. Shen Muhan. Mula pagkabata, gusto na kita. Sama ka sa akin sa kamatayan, okay lang ba? Tama na. Juan, ayos ka lang ba? Pasensya na. Ako ang nagdala sa iyo sa ganito. Asawa. Nang makilala kita. Ito ang pinakamagandang bagay sa buhay ko, na nangyari sa akin.